Andito ulit kami ngayon sa bayan ng Alicia at bumusa naman ang ulan dito sa malaking bahagi ng Isabela. Pero actually yung nararanasang ulan ngayon, halos walang-wala ito sa matinding pananalasa ng bagyong Nika magmula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, kung saan talagang matinding ulan na sinasabayan pa ng paghampas ng malalakas na hangin ang pinaka nanalasa o humagupit dito sa malaking bahagi nga ng Isabela. Maraming mga puno ang talaga nagtumbahan, nilipad o halos matanggal na yung mga sanga dahil sa lakas ng hangin. Marami ding mga bahay at yero na naman ang nagsiliparan dulot nga nitong bagyong Nika. At kanina, halos ilang beses din nag-zero visibility sa area dulot nga nitong bagyo, at nung makalipas ang alas 12 ng tanghali, tumambad na sa amin yung mas malaking pinsala. Maraming mga bakod na nasira, maraming mga establishmento ang talagang nagiba dulot nga nitong bagyo na tumama dito sa malaking bahagi ng Isabela. Itong bagyong Nika, nagkaroon ng nasa 12,000 pamilyang inilikas. Karamihan dyan, pawang mga nasa coastal towns dito sa province ng Isabela. A total of 15,000 or more than 15,000 na individuals yan or more, no, dito sa area. Ang problema, karamihan sa mga nakita namin doon sa ilang bayan na dadaanan namin, nagsisilikas sila during nung malakas na yung ulan. Kaya natanong natin kung bakit ngayon laki nagsisilikas. Ang usual problem na naman, balik na naman tayo sa dating problema na ang akala nila hindi naman daw malakas itong bagyong Nika, kaya hindi pa sila nagsilikas nung kahapon pa o nung weekend, no? Ang sinasabi naman dito ng provincial government ng Isabela, well, actually naglabas na rin naman talaga na order ang DILG telling the BFP and PNP to facilitate itong halos preemptive evacuation na kailangan ipatupad sa mga lugar na tatamaan nitong bagyo. Nagkakaroon kasi, no, ng pangamba din ng mga authorities, baka nagkakaroon na ng typhoon fatigue itong mga residente dahil ilang beses na silang lumikas, nagdala ng kanilang mga gamit, tapos lalo sa mga areas na hindi naman talaga tamaan ng bagyo pero nagsilikas lamang due to preemptive evacuation ruling, ibabalik na naman yung gamit. Kaya nung nangyari itong malakas na bagyo na, sila ay parang nahinaan na ng loob na sumunod, no, dahil nga iniisip nila baka hindi naman din malakas ulit ang mangyayaring ulan. Sa mga oras ding ito, according sa PDRRMO Isabela, although nagko-collate pa rin sila ng mga data and records from different MDRR and CDRRMO ng probinsya or ng mga LGUs, wala pa naman doon silang naitatala na casualties, no? Either sugatan o nasawi mula rito sa bagyo. Pinangangambahan din nila dito, ladies, yung baha, no? Ngayon kasi meron ng mga ilang mga overflow bridge na nakikita tayo sa may Kawayan City, Isabela, pero wala pa yan sa posibleng baha daw na maranasan nila either bukas o sa makalawa, oras na umapaw itong Cagayan River. Kahit kasi hindi na umuulan o mahina na lamang yung ulan dito sa may bahagi ng Isabela, yung tubig na nanggaling naman sa may Sierra Madre, dire-diretso yan dito sa Isabela, at ang pinaka-endpoint niyan doon na naman sa Cagayan na catch basin ng lahat ng mga tubig mula sa norte or mula sa Sierra Madre na dadaanan ng Nueva Vizcaya at saka dito sa Isabela. Maricel. Oo nga, no? Typhoon fatigue. Pero, Mon, kamustahin ko lang yung sitwasyon ng mga ospital dyan. Kasi syempre, ilang sunod-sunod na bagyo yung naranasan ng mga kababayan natin dyan. So, I wonder, baka kasi mamaya pati yung mga cases ng sakit, mga trangkaso, leptospirosis, baka kasi unti-unti nang lumalabas ngayon, ang problema may bagyo, paano yung mga ospital? Oo, actually, isa yan sa mga concerns din ng provincial government in handling dito sa mga may sakit. Ito kasing Isabela, ngayon lang sila halos nakaranas ng matinding pag-ulan mula pa nung bagyong Lawin, bagyong Christine, Leon at Marce, kahit na sila ay naisa sa ilalim din sa mga wind signal, no, or storm signal. So dito sa Isabela per se, ngayon lang halos nagsilikas sa mga residente ng maramihan at talagang nakaranas sila ng matinding mga pag-uulan na dulot nga nitong bagyo. So yung about naman sa mga sunod-sunod na bagyong naranasan, we will check doon sa Cagayan kasi yan ang mga areas na maaaring nakaranas. Although ang nangyayari kasi ngayon, para lang din mas maunawaan natin, halos iba-ibang area naman, no, yung tinatamaan ng bagyo. Although again, in general, parang pag sinabi kasing Isabela, Cagayan,
total of, yun na yung buong province na natamaan, no? Pero dito kasi sa Bagyong Marce, mga kapatid, ang pinakatinamaan dyan, northern part ng Cagayan. Ngayon naman, dito sa Bagyong Nika, southern part ng Cagayan, and most specifically, Isabela. Pero again, itong mga nakaraang bagyo, lahat sila damay-damay na nilalagay pa rin sa mga wind signal, kaya naman nagkakaroon ng mga preemptive evacuation. So in terms of mga nagkakasakit, wala pa namang naitatala so far dito sa Isabela, pero wag naman sana magkaroon dulot nga nitong napakalakas na bagyo't hanging naranasan nila sa lugar. Meron na bang pasabi dyan yung local government tungkol naman dun sa pondo? Kasi yung mga ibang probinsya humihingi na ng dagdag pondo. Halimbawa, nung nag-ikot si Pangulong Bongbong Marcos, yan na yung unang last week, ano? Yan na din yung hinaing nila. Oo. Actually, ang Cagayan Province specifically, isa sila sa pinaka talagang very vocal saying na paubos na, no, yung posibilidad na masaid yung kanilang calamity fund at pantustos sana sa mga nasalanta, baka mawala na dahil nga sunod-sunod yung bagyo. Nakataas yung state of calamity sa probinsya ng Cagayan since Bagyong Christine. Yung magkakaiba yung epekto ng bagyo So, yun yung isa sa mga concerns nila this time around with Bagyong Nika, at may paparating pang 2 bagyo na maaaring tatama din dito sa same route or same provinces na binabanggit natin. So, they're asking for help from the national government. Although ito kasing nangyari pagbisita din ni PBBM, nakatulong naman 8 towns. 8 towns yung nakareceive ng tigsa 10 milyong piso, pero other towns na affected din, and even the provincial, wala kasing na-receive. Kaya naman talagang patuloy pa rin silang nananawagan ng tulong pang suporta dito nga sa mga susunod pang bagyo at nararanasang kalamidad sa kanilang probinsya at lalawigan. Mon, alam ko hindi pa nakakalabas no yung mga mag-a-assess diyan sa damage o pinsala nitong mga nakaraang mga bagyo, no, kasi nga grabe pa yung weather and tuloy-tuloy yung ulan, sabi mo kanina, no, and mukhang ngayon umuulan pa rin. Pero may mga reports na yung mga crops daw nila o yung mga pananim nila ay naani naman daw. So, or is that still a big problem? Kasi hanap buhay yan Well, dito kasi sa Region 2, Chiki, no, big problem talaga yung mga pag-ani na yan. Sabi din naman talaga even PBBM himself, no, nabanggit niya nung siya bumisita kahapon, sabi nga niya, the good thing is, marami naman sa mga magsasaka nakapag-ani kahit papano, pero half of it talagang dito sa Cagayan at Isabela, dahil nga talagang, kumbaga, ang pinaka-main products dito, palay at mais, karamihan doon, hindi naman talaga naani at talagang nalubog pa sa baha, no? Yun yung pinaka-problema nila kasi meron sana aanihin na next week, next month, pero yun, kasama sa mga nabagyo at nabaha, no? Swerte yung mga nakapag-ani nitong week bago tumama itong Bagyong Marce, pero yung mga ibang umaasa pa sana by next week and next month, wala na. Kasama sila sa mga na-damage yung kanilang mga crops, yung kanilang mga pananim rather. Grabe. Pero, Mon, anong balita dyan? Kamusta yung power supply, yung communications, yung tubig? Ano yung kailangan ng mga kapatid natin dyan? Overall, sabi naman ng PDRRMO Isabela, Maricel, in terms of utilities, wala naman daw, kumbaga, malawakang outage na nangyari sa mga bayan at lungsod dito sa Isabela. Pero may mga portions na mga naturang bayan at lungsod ang nawalan ng kuryente matapos magsitumbahan din yung mga poste ng kuryente. At may areas na nawalan din o humina yung signal and even the telecommunication lines, probably because some of them are dependent dito sa power or electricity. Kaya naman naging pahirapan yan, lalo kanina nung mismong kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Nika dito sa probinsya. In terms of water supply, meron naman, pero yun nga, humihina din, no? So, ilan ito sa mga talagang labis na kailangan ng mga residente na maibalik kaagad para mas magbalik din sa normal ang kanilang pamumuhay, plus yung kanilang panawagan dahil gaya ng mga Bagyong Marce sa Cagayan, ang daming nasirang mga establishments, mga gusali, bahay at saka mga ari-arian. Dito sa Bagyong Nika, ganun din. Marami na namang mga nasirang bahay at lubog nga rin sa baha or tubig ang mga ilang establishments o gusali ng ating mga kababayan dito.
Mon, baka meron kang gustong ipaalala sa mga nanonood sa atin ngayon kasi syempre merong iba, sabi mo nga kanina, ang daming mga establishments na nasira, no? So syempre maraming mga driftwood, 'di ba? Mga lalabas ko, kolekta ng mga kahoy, 'di ba? Lalabas sa mga bahay nila. Delikado yung mga ganitong paalala. Oo, ilan yan sa sinasabi din talaga, Chiki, no, ng mga otoridad na sa mga panahong ito, dahil malakas pa nga rin ang ulan or hindi pa rin talaga stable ang lagay ng panahon, mas maiging manatili muna sa mga safe spaces, no, yung mga kababayan natin dito sa Isabela at maghintay ng order or kumbaga kumpas ng mga authorities sakaling sila ay kukuha ng mga gamit kasi hindi mo rin masisi yung iba na talagang naglalakas loob na kumuha ng mga gamit mula sa mga nagiba nilang bahay dahil wala naman silang maipang tatayo ulit ng mga mga nasira nilang gusali kundi yun din na mga bahagi ng bahay na nabuwal o natumba at nasira ng bagyo. Kaya naman yan din yung kanila pinananawagan na kung sakali makakatanggap sila ng mga donasyon o tulong mula sa pribadong sektor o sa pamahalaan, malaking bagay daw kahit papano itong panggawa ng kanilang mga bahay o mga nasirang mga ari-arian o mga nilipad na yero in particular, plus yung mga para sa mga magsasaka at mangingisda na baka may binhi o may mga punla o sakaling mga at least mga seedlings na pwede nilang gamitin sa pagsisimula ulit.